we are going to interview the random people. Then let's go. And 3, 2, 1. Arat na. Yeah. Yeah. Right now, reverse that car, girl, I'm bucking right now. Climb on the stand rail, hope you can handle it. Beat that kid up when it's down, put it down. Let's make a movie, girl, I do the shooting camera in my left, put your hand in my right. Water keep dripping while I let this pipe. Sex is a drug, well, let's enjoy this high. No time to make love. Ayun, hi guys. Ngayon nandito ako sa church namin and Sunday ngayon. And ayun, mag-interview tayo ngayon. 2,000 years later. Let's go. Hello guys, nandito kami ngayon sa church namin para mag-interview ng mga ka-churchmate namin about sa healthy diet and good exercise. May tao. Ayun. Ito si Rins. First target. Rins. Ginagawa ka? Pwede ka ma-interview? Sige. Anong pangalan mo? Rins po. Lens Kilusilot. Ako po si Rosalie Samara. Estudyante. Yes po, estudyante. Apo. No, graduate na po. May mga ilan lamang kaming mga katanungan tungkol sa nutrition and balanced diet and good exercise. The first question is, nag-exercise ka? Di ba masyado? Apo. Opo. Gaano ka kadalas mag-exercise? Siguro po, mga 3 days. Kapag feel ko lang. Siguro sa isang taon, mga once or twice. Twice a week. Para sa'yo, ano ang mga benepisyo ng pag-exercise? Nagiging active, parang nare-reactive mo yung katawan. Lalo na kapag unproductive ka, nagiging kakaroon ng sense yung isang araw kasi active yung katawan. Beneficial. Siguro yung endurance. Kasi di ba yung heart ko natin. Benefits ng exercise. Sa pagkakaalam ko lang, mas nabubuhay yung katawan. Kasi once na nag-exercise tayo, parang kapag maliligo, yung nagsisirculate yung blood. So therefore, mas nagiging active, hindi lang yung body, pati yung brain. So, last question po. Bilang estudyante, ano ang mga dapat gawin para ma-achieve ang nutrition and balanced diet? Bilang estudyante. So before nung student ako, ang pinaka parang the best na advice para mapabuti yung katawan, yun nga about sa balance na pangangatawan, matulog na maaga. Kasi kahit di ka mag-exercise or kung hindi ka natutulog ng maaga, parang doon pa lang yung pinaka first step mo ng magandang yung pangangatawan, yung sleeping. So kapag okay yung pagtulog mo, mas klaro yung isip mo, yung katawan mo hindi pagod. So para maging balance din, aside from sleeping, eating what is right, and drinking water. So mas maganda na tubig muna siguro. Wag masyadong nagkakape or soft drinks. Yan, para din naman sa kalusugan. So parang common knowledge lang siya, pero mas the best pa rin na alam ng mga tao or mga students ko ano yung mga dapat gawin. Simple lang, discipline sa sarili. Kasi sa atin naman magsisimula so kung may disiplina ka sa sarili at kaya mong kontrolin yung sarili mo, magiging consistent. So yun lang, disiplina sa sarili.
Ano po, siguro disiplina din. Lalo na sa Ayan, sa pagkain. Yun naman po halaga sa akin, no? Wow, Thank you! Maraming salamat. Thank you po. Pwede ka ma-interview? Nagulat ako. Ang bilis na ganyan, nagulat ako. Tara, may ginagawa ka ba? Oo, magkano ba? Dalawang beses na yan! Ayun, hello. Hi, I'm Gypsy. May mga tanong ako sa'yo. Ayun, the first question is, nag-exercise ka ba? Madalang lang. Gaano kadalas? Mga sa isang linggo, mga isang beses or hanggang dalawa. Anong mga benepisyo sa'yo ng pag-exercise? Nagbe-benefit sa akin yung sa in terms sa sa well-being, yung katawan ko, physically. Siyempre, pag pumapasok, parang mas Okay. nagiging energetic. Lalo na yung sa emotion siya, parang mas nagiging masigla or active yung emotion physically. Pag nag-exercise ng mas Last question. Bilang estudyante, ano ang mga dapat gawin para ma-achieve ang nutrition and balanced diet? So, bilang estudyante, syempre una, dapat maayos yung kain mo in 1 week. Parang mas, kaya isang araw, tama yung hindi nagpapakagutom. Tapos, kumain ng prutas, yung tamang pagkain, hindi puro soft drinks, snacks, ganyan. Tapos, syempre, mas maganda kung mas productive yung physical mo. Yung maglalakad ka, hindi mo nakaselfon ka lagi sa bahay, nakaupo, or nakahiga. Kaya, especially pag estudyante, di ba, naglalakad, nagpapasok sa school. Mas magandang may oras kang maglakad, hindi yung laging nakasakay. Para ma-exercise yung katawan mo. Kasi di ba, hindi naman ako masyadong nag-exercise. So, parang yun na lang yung way ko ng pag-exercise or nutrition yun. Para mas maganda. So, good afternoon everyone. Nandito po kami kasama kay Elaya at saka kay Mike. Saan po kayo na school under? Sa Antonio C. Guerra Memorial National High School po. So, nandito po kami related sa project po namin, sa course namin, physical education. Meron na po kaming mga tanong related na po sa physical education. So, pwede nyo po i-Tagalog na lang. Tapos, yung pinaka-first question kasi is, nag-exercise po ba kayo? Gaano po kadalas? Minsan twice a week lang po. Depende po kung magigising po ng umaga or hapon na rin po ginagawa. Ano yung mga specific na exercise? Minsan po running or walking lang po. Jogging at saka lakad. Ano sa iyo po? Gym lang. Gym. Mag-exercise ka ba or minsan-minsan na? Minsan lang Okay po. lang. Ano nga mga benepisyo sa iyo pag mag-exercise kayo? So, anong naramdaman nyo pag nag-exercise kayo or after nag-exercise? Especially sa iyo. Nakaka-burn po siya ng calories. Then, na po yung body namin. Wala. Bilang estudyante, ano ang mga dapat gawin para ma-achieve ang nutrition and balanced diet? For me po, matulog po ng maaga. Tapos magkaroon po ng tamang pag-ehersisyo and kumain po ng mga masusustansyang pagkain. And then, rin po, exercise din po ng umaga or pwede rin po na bago po maligo, ganun. Akin lang po, uminom ng maraming tubig bago kumain. Parang i-acknowledge na isa siya sa mga priority. Opo, yes po. Kasi marami po tayong makukuha na benefits kapag ginawa po natin yun Tsaka para din po sa katawan natin, para maiwasan po natin yung magkasakit. Tsaka kung ano-ano pa pong mga mangyayaring
kaana sa katawan natin. Tama naman. Sige, yun lang po talaga. Thank you po. Ay, ano yung video? Wait. So, hello guys. Lalabas ako para maghanap ng may interview. Kasama ko dito si Mark. Ayan. Ayun. Mark, kaya mo na yan. Interviewin mo to. Hi, Beth. Hello. Pwede ka ma-interview? Pwede lang. Sige. Ito kami sa first year, maghanap kami ng i-interviewin. Kuya, pwede ka ma-interview? Bakit? Ayaw nyo? Kuya! Sino pwede i-interviewin? Dali lang ito mga tanong. Bawal umindi. Sige. So, hello, Be. Ano pangalan mo ulit? Mark Alvarez from first year student. So, meron ako ditong mga tanong. About to sa nutrition and balanced diet and 2,000 years later. so, number 1, nag-exercise ka? Yes. Okay. Gaano kadalas ka mag-exercise? Minsan-minsan na lang kasi sa college medyo hectic ang schedule, medyo wala tayong time. So kapag may time, nag-exercise naman ako. Mabuti. So, number 3, ano yung mga naitutulong sa'yo ng exercise? Sa tingin ko po, siguro magiging fit yung katawan natin and the same time, magiging malakas tayo. So, bilang estudyante, ano yung mga kailangan gawin para ma-achieve yung balanced diet? Parang ganun. Unang-una yung disiplina. Siyempre, kapag may disiplina tayo, mapapanatili natin yung magandang pangangatawan, yung kalusugan natin, at may prevent natin yung mga sakit. So, yan. So, tapos na po tayo mag-interview kay Mark. Yun lang. Thank you. Kuya, anong pangalan mo? Ako po nga pala si Ryan Eden Estavillo. So, nag-exercise ka po ba? Bira lang siguro pag naisipan lang mag-exercise sa umaga mga Okay, maganda. So, gaano ka kadalas mag-exercise? Siguro sa isang linggo, mga 3 beses lang po sa umaga. Bakit? Sa tingin mo bakit? Siguro sa na rin, pag nagigising lang na maaga, yun lang na dyan po ako mag-exercise, push-up lang, stretching, gano'n. Iba hilamos na. So, ano yung mga naitutulong sa'yo ng exercise? Siguro para pagising mo sa umaga, siguro para maging active yung katawan mo, para syempre na rin kung sakaling yung mga gagawin mo sa araw-araw makatulong din sa'yo. So, number 4, bilang estudyante, ano yung mga kailangan gawin para ma-achieve yung balanced diet? Siguro kumain lang ng healthy, tapos wag iwas sa mga bisyo-bisyo na yan para kahit paano maging healthy yung katawan natin at maiwasan din yung mga sakit. So, yun, magaganda yung mga sagot ni Kuya. So, thank you, Kuya. Tama. So, Kuya, anong pangalan mo? Leonard Albina po. So, yun. Nag-exercise ka ba? Yes na yes. So, gaano ka kadalas nag-exercise? Kapag wala pong pasok. Kasi pag nagkakasabay pa yung schedule, syempre po, mas inuuna ko po yung mga dapat i-priorities. Okay. Ganda yan. So, ano yung mga naitutulong sa'yo ng exercise? Ang naitutulong po ng exercise sa akin ay napapanatili po nito yung magandang kalusugan, magandang pangangatawan, at lalo-lalo na ay ang pagkaiwas sa mga sakit. So, napaka-ano ng sagot mo Very literal. So, number 4, bilang estudyante, ano yung mga kailangan gawin para ma-achieve yung mga balanced diet para sa'yo? Siguro po ang mga kailangan gawin ay ang pagkain ng mga masustansyang pagkain katulad ng gulay, at syempre po kailangan din ng pag-exercise para mapanatili yung ganda ng ating mga katawan. So, yun. Thank you. Kuya, anong pangalan mo? Si Leiter. Remuel Ter. Ano? Remuel Ter. Remuel. So, nag-exercise ka po ba? Oo. Siguro hindi naman, paminsan-minsan lang. So, gaano ka kadalas mag-exercise? Siguro twice a week. Twice a week lang. So, ano yung mga naitutulong sa'yo ng exercise? Hindi siya masyadong, kumbaga kahit
minsan-minsan akong ginagawa. Hindi siya, kumbaga nakakilos ka ng maayos, tapos wala sa'yo masyadong masakit pagka maayos yung daloy ng dugo mo sa katawan dahil sa pag-exercise. So, number 4, bilang estudyante, ano yung kailangan gawin para ma-achieve yung balanced diet? Balanced diet, kumain ng tama. Siguro hindi naman yung palagi ang gulay, palagi ang karne. Balance lang. Okay, thank you, kuya. So hello guys, so meron ako nahatak na estudyante dito no. So, anong pangalan mo? Irish P. Mendoza po. Estudyante? Yes. Yes, pasabog. So may mga ilan lamang kaming katanungan about balanced diet and good exercise. So here's the first question. Nag-exercise ka ba? Madalas lang. And so, yes. So, gaano ka kadalas mag-exercise? Sa isang linggo, mga 3 beses. Sabog. So, para sa iyo, ano ang benepisyo ng pag-exercise? Para yung natin, yung katawan natin is hindi siya parang healthy siya kasi kailangan natin sa katawan yon. Sige. Thank you. So, last question. Bilang estudyante, ano ang mga dapat gawin para ma-achieve ang nutrition and balanced diet? Time management. Kapag kunyari puyat ka sa presentation, tas matulog ka ng sakto lang sa tulog mo, tas pagkagising mo, exercise ka, tas breakfast ka na, tas kain ka na ganun. Thank you! So, hello guys. So, meron naman tayo na biktimang estudyante galing college department sa Dehan. So, ito na. So, ano pong pangalan nyo? My name is Joffer Morris de la Torre. So, di ko natatanong kung estudyante kasi nga college department. So, ito nga, meron lang naman kami ilang katanungan patungkol sa balanced diet and good exercise. So, the first question is, nag-exercise ka po ba? Madalas akong mag-exercise. So, gaano siya kadalas? Siguro, pag mag-exercise ako, hapon, gabi, ganyan. So, yan, may schedule. Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, ganun. Siyempre, may pahinga pa rin. So, para sa'yo, ano ang benepisyo ng pag-exercise? Sobrang laking benepisyo to sa akin, especially. Hindi lang naman sa pangangatawan. Nagiging siya, sa akin personally, nagiging helpful siya sa akin kasi healthy ako, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin, and at the same time, sa mga students natin dyan na kailangan ng balanced diet and healthy lifestyle, need nyong gawin yun para matulungan nyo yung sarili nyo tsaka yung health nyo. Syempre kailangan pangalagaan nyo yung katawan nyo. Pasabog siya. So, last question na. Bilang estudyante, ano ang mga dapat gawin para ma-achieve ang nutrition and balanced diet? Ayan, so dyan lang, parang ang may tutulong ko lang sa mga kapwa natin estudyante dyan, need nyo gumawa kayo ng diet plan, ng health plan nyo rin sa sarili nyo. And syempre, pag nag-exercise kayo, kailangan, tuloy-tuloy, hindi kayo nag-i-stop. Kasi once na nag-i-stop yan, tatama rin na kayo. Kailangan dire-diretso until, sabi nga ni Rendon Labrador Rendon yun, si Rendon. Ang sabi niya, focus lang sa goal. Iwan pati pamilya, ganyan. Focus lang sa goal, yun lang. Thank you again. So, hello guys. Thank you for watching. And also participating to our vlog. Ngayon, sobrang dami po naming nalaman na kaganapan at meron kaming mga nakilalang mga estudyante na may mga nag-exercise, minsan meron mga madalas mag-exercise. Meron namang hindi. Yeah. Pero kahit ganon, siguro para sa amin, kaming mga estudyante, siguro need namin ng exercise. Kailangan talaga namin mag-exercise. Kasi siya isa siya sa stress reliever. Bilang estudyante, kailangan talaga natin ng kumain ng healthy and so, yan. Lamang, thank you. Thank you. And of course, thank you po talaga sa panonood. And then, Shout out sa inyo. shout out sa mga pamilya ko dyan. Thank you. Celebrate.
Nanguhuli kami ng multo. Ako nga po pala si Mark Andres Flores. And ito mga kasama ko, paklala. Joy. Joy ano? To the world. So, minahata kami isang estudyante dito, no? No? So, hello again. Meron naman tayong na biktimang estudyante. So, eto nga, tatanong na natin kung anong pangalan. Anong pangalan? Medyo energetic Gusto ko yung gumagano Kasi po, mga 7 times sa isang araw. Ikaw may kasalanan. Eto.